blessing of a brand new day. Salamat, O God, for the privilege of coming into your presence right now. Upang muli, Panginoon, ay tatanggapin namin ang mensahe na nagmumula sa inyo. Salamat, Lord, sa panibagong kalakasan na inyo pong ipinagkaloob. Sa patuloy na buhay, sa patuloy na pag-asa, Panginoon, that your mercies are new every morning. Salamat, Lord, na sa gawaing ito ay alam namin, Panginoon, na ang presensya ng inyong banal na Espiritu ay naririto na. And we are here for you, O God. It's all about you. We are here. We are ready and we are excited and expectant of what you are going to reveal to us sa pamamagitan ng devotion na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Lord, we declare only your powerful presence in our midst. For you said in your words, where 2 or 3 gather in your name, you are amongst us. Kaya Panginoon, dinideklara namin, Lord, na ikaw lamang ang magiging sentro, Panginoon, ng gawain na ito. At ang lahat, Panginoon, ng anumang gawain ng kaaway, Panginoon, ay iwinawaksi namin sa pangalan ni Jesus. We declare strong internet connections wherever we are, Panginoon. Nawala sa amin, Lord, ang mapuputol o madidisrupt, O God, upang buong-buo naming matatanggap, O God, ang inyo pong mga salita sa amin. Ang mga pagpapala at kapangyarihan, O God, ng inyong mga salita sa mga sandaling ito. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Ama. At tanging kayo lamang, O God, ang inyo lamang pong boses, ang inyo lamang pong kaisipan, ang inyo lamang pong kalooban, O God, ang siya pong mangingibabaw sa aming kalagitnaan at mararanasan namin, Lord, ng makapangyarihan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinapanalangin sa matamis na pangalan ng aming nag-iisang Panginoong Jesus. Amen. Amen. So muli po, isang mabiyaya at matagumpay na araw sa atin pong lahat. Ang atin pong devotion sa umagang ito ay may pamagat na the patience to wait for the vision. So of course, ito po ay galing pa rin po sa mga devotional material na sinulat po ng ating kapatid sa pananampalataya, si Brother Oswald Chambers. At ang teksto po na ating pong pagbabatayan sa ating devotion na ito ay matatagpuan sa Habakuk chapter 2 verse 3. And this portion, ito po yung mismong portion na gagamitin na ginamit ni Brother Oswald. At sang sabi, though it tarries, wait for it. Ayan. Pero nais ko pong basahin ng buo, ilahad sa inyo ng buo, yung verse na yon, yung Habakuk 2:3. Because ang ginamit lang po ni Brother Oswald ay yung bahagi po nung verse na yon. Pero ito po, hayaan nyo pong basahin ko sa inyo yung kabuuan nung verse. Sa New King James Version, ay ganito po yung sinasabi, yung buong Habakuk 2:3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries,
wait for it, because it will surely come and it will not tarry. So, hinighlight ko po yung portion na iyon na siya pong pinagbatayan ni Oswald sa devotion. Ito pong, though it tarries, wait for it. And then, nais ko lang pong gamitin din itong version sa NLT dahil napakaganda din po. Parang feeling ko mas malinaw po at mas powerful itong although powerful po lahat yung mga versions dahil salita po ng Panginoon yan, doesn't matter kung anong version po, pero parang mas para sa akin mas madaling intindihin. So hayaan nyo pong gamitin na ibasahin ko din itong NLT version at ang sabi, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. So tayo po'y pinagpala na sa pagkabasa at pakikinig sa salitang ito ng ating Panginoon. Okay, so yung maibalik ko lang po doon sa, wait lang po yan. Let me just take a... Okay. Kaya ito pong sinasabi ni Oswald Chambers dito po sa kanyang devotion. Ayan nyo pong basahin ko muna po ng buo itong kanyang devotion. Patience is not the same as indifference. Patience conveys the idea of someone who is tremendously strong and able to withstand all assaults. Having the vision of God is the source of patience because it gives us God's true and proper inspiration. Moses endured not because of his devotion to his principles of what was right, nor because of his sense of duty to God, but because he had a vision of God. He endured as seeing him who is invisible. At makikita po natin yan sa Hebrews 11:27. A person who has the vision of God is not devoted to a cause or to any particular issue. He is devoted to God Himself. You always know when the vision is of God because of the inspiration that comes with it. Things come to you with greatness and add vitality to your life because everything is energized by God. He may give you a time spiritually with no word from himself at all, just as his son experienced during his time of temptation in the wilderness. When God does that, simply endure, and the power to endure will be there because you see God. Though it tarries, wait for it. The proof that we have the vision is that we are reaching out for more than we have already grasped. It is a bad thing to be satisfied spiritually. The psalmist said, "What shall I render to the Lord? I will take up the cup of salvation." And we can see that in Psalms 116:12-13. We are apt to look for satisfaction within ourselves and say, now I've got it. Now I am completely sanctified. Now I can endure. Instantly we are on the road to ruin. Our reach must exceed our grasp. Paul said, not that I have already attained or am already perfected, but I press on. Yun po yung mababasa natin sa Philippians 3:12. If we have
only what we have experienced, we have nothing. But if we have the inspiration of the vision of God, we have more than we can experience. Beware of the danger of spiritual relaxation. So meron pong mga suggestions si Oswald dito for further reading to support or to enhance itong atin pong devotion ngayon. At ito ay sa 1 Kings 12:13, chapters 12 to 13, and then sa New Testament sa Luke 22 verses 1 to 20. So in our own quiet time, pwede po nating balikan itong mga bahaging ito ng banal na kasulatan para po masuportahan yung mga sinabi po dito ni Oswald sa kanya pong devotion bilang pagpapaliwanag doon po sa text na atin pong ginamit sa Habakkuk 2:3. So bago po tayo pumunta doon sa wisdom from Oswald, nais ko lamang pong yung bigyan ng konting hindi naman paliwanag kasi maliwanag naman po, 'di ba? Yung devotion na ito. Ang ganda-ganda po ng kanya pong nais yung kanya pong perspective, yung kanyang insights dito po sa sa devotion na ito. At ito pong verse 3 na ito sa Habakkuk, ito nga pong let me go back. Balik ko lang po. Ito po. Ay ang talagang ang pinaka-focus nito is yung it's not much of the vision, kundi it's how we respond to that vision. Okay? That God assures the prophet Habakkuk, ito po si Habakkuk, alam natin isang propeta sa Old Testament, that the vision, though seemingly slow in coming, will surely be fulfilled. Okay, so nandoon po. Dahil alam ni Habakkuk, ni-reassure siya ni God na kahit na sabi niya, though it tarries, 'di ba? Ang ibig sabihin po kasi nung word na tarries, it can mean yung though it delays. Kung palitan natin yung word na tarries, sabihin niyan, though it delays, wait for it. Or though it takes longer, just wait for it. No? Though it doesn't come on time, though it doesn't come on the time that on the season or sa panahon na gusto mo na sana andito na ngayon mangyayari na. If it doesn't happen, then maghintay ka lang. Darating din yun. Yun. To tarry is to delay, to linger, or takes longer. To be tardy or to be late. Diba? So, sa buhay po natin kasi, lalo na po sa ating pong panahon ngayon, yung nasanay po tayo, 'di ba, sa mga instant. Ayan, kaya nga lumabas yung mga mga instant noodles. Yan, isang konting kulo mo lang ng tubig. Ayan na, may pagkain ka na, may noodles ka na. Ano pa, mga instant, yung mga kaya nauso din yung mga take away food, 'di ba? Mga mag-order ka na lang, di ka na magluluto, napakatagal pa pagka magluluto ka pa. Ito, isang pindot mo lang, order ka lang online, eto na, nandyan na, dinideliver na yung pagkain mo, wala ka na ibang gagawin kundi kakain ka na lang. Di ba? So, napakadami, dami pong mga examples ngayon na gusto natin, ayaw natin maghintay. Gusto natin, pagka inaisip natin, o ginusto natin, nandyan na. Gusto nating makamit yon pero ayaw nating maghintay.
Pero dito po sa sa verse na to, talagang tinuturuan po tayo or nire-remind po tayo ngayon na na there is virtue and there is power in waiting. Yun, there is power in waiting. At ang Panginoon na po mismo at ang si God ang nagturo niyan at nag-assure. There's a reassurance kay Habakuk na wag hintay ka lang. Darating 'yon, 'di ba? It will be fulfilled. It will not kahit na natatagalan siya, kahit na nadidelay siya, darating at darating 'yon. He emphasizes God emphasizes that the vision is for a future time, 'di ba? Kaya nga nakalagay dito sa version. Kaya sabi ko kinuha ko itong NLT version kasi doon po na natin makikita itong future time na to. Sabi niya that the vision is for a future time and that those who wait in faith will see it come to pass. This verse provides encouragement to persevere in faith even when faced with delays. So, saan po natin pwedeng i-apply itong learning na ito is sa atin pong mga panalangin mismo, hindi ba? How many times do we offer prayers o meron tayong mga requests sa Panginoon? And ang tagal-tagal na, Lord, ilang taong ko na tong ipinapanalangin, 'di ba? Um, wala pa, bakit ang tagal? Kasi kahit na nga sa mga panalangin natin, minsan mga kapatid, 'di ba? Gusto natin agad-agad may sagot na. Kailangan dapat answered prayer agad. O yun. And so kung minsan, dinidemand natin 'yan sa ating Panginoon. 'Di ba? Hindi naman masama na, na yung humiling, mag-request sa Panginoon, Lord, pwede ba? Ganito, ganito. But if it doesn't happen, yun po yung sinasabi dito sa verse na to. Kapag hindi nangyari or kapag hindi pa nangyayari, if it seems slow, sabi niya, Lord, ang tagal naman. Ang bagal-bagal naman ng answer sa prayer ko. Huwag kang, don't worry. Parang sabi niya sa atin, 'di ba? It will come, 'di ba? Kung 'yun ang kalooban ng Panginoon, and though it delays, though it tarries, sabi niya, darating at darating. It will come to pass. Just wait for it. So it's providing us that encouragement, the hope, 'di ba? There is always hope in waiting on Jesus. And when we hope, ano po yung na mold sa atin yung ating character, 'di ba? And sometimes that's God's reasons for delaying as well. May mga reasons siya na kung minsan hindi natin magets hindi natin maintindihan. Bakit alam mo naman kailangan ko na, bakit wala pa, 'di ba? So, but he has reasons. And we just have to persevere. We just have to continue on, wag tayong titigil na manalangin, wag tayong titigil na na yung ating pag-asa sa paghihintay ay nandoon kahit na nagtatagal yung kasagutan sa ating mga panalangin. Okay? So, nakikita ko po I just want to point out two important points mula po dito sa atin pong devotion, sa atin pong pag-aaral o pakikinig sa salita ng Panginoon. And the first point is the importance of waiting patiently on the Lord. Okay. The importance of waiting patiently on the Lord. So hindi lang the importance of waiting, hindi lang yung waiting, but waiting patiently. Diba? Kasi kapag ka waiting patiently ka, yung hindi mo mararamdaman
parang nababagot ka na o parang napapagod ka na, because there is the virtue of patience, 'di ba? It's the fruit of the Spirit. It's also a proof that we have the Holy Spirit in us when we know how to be patient in waiting. I believe, kung minsan po kapag ka nakaka-attend ako ng mga Bible studies ganyan, on the fruit of the Spirit, tinatanong yung alin dito sa mga fruit of the Spirit na ito ang parang you are facing challenges, and marami yung nagsasabi yung patience. So totoo naman, di po ba, ako po mismo, I'm always challenged when it comes to my patience. Marami sa atin yung maiksi, 'di ba? Sabi nga maiksi yung fuse, 'di ba? Na konting kibot lang nagfe-flare up agad tayo. Ah at naaano yun ano yung parang nakakanti agad yung ating weakness na talagang hindi tayo wala yung pagpapasensya. So, yun ang madalas na nasusubok, being challenged. And talagang for me, sa akin personal, it's my prayer na talagang yung fruit of the Spirit ng patience ay ma-develop at talagang malumabas as a virtue, as a character yun ang magiging bunga ng aking pakikipag relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And also, ang sabi din I just want to share, ito pong nasa Isaiah 40:31. Alam po natin lahat ito. Madalas po itong nating naririnig, and maybe it's one of our favorite text or passage in the Bible, Isaiah 40:31. And it says there, "But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." So, nun pong pinagbubulay-bulayan ko itong devotion na ito, ay binigay po sa akin ng Panginoon itong verse na ito. But kasi dito po sa verse na ito po palang tiningnan ko po kasi yung iba't ibang versions o translations ng Bible. And I found dito po sa ESV, sa ESV version ng Bible, ang ginamit pong word doon is wait. So instead of trust, ang mababasa natin dun sa ESV version is, "But those who wait on the Lord." So, kaya sabi ko, kaya pala Lord, na ito yung isang verse na napakagandang i-apply dito. Nang sabi niya nga sa ESV version, but those who wait on the Lord will find new strength. And ito po yung vision na ito, di ba? Na ibinigay niya, they will soar high on wings like eagles. Okay, yung vision na yon, ang ganda, 'di ba? Kung iisipin mo, yan mo sa isip mo, ifo-form sa isip natin, 'di ba? Yung vision na yon, you are soar high on wings like eagles. Wow. 'Di ba? That means we are above. We can go above, over and above everything, anuman yung mga challenges na kinakaharap natin sa buhay natin, mapapagtagumpayan natin 'yan, 'di ba? We may not see it now, we may not experience it now, but it will come dahil pangako ng Panginoon 'yon. You will soar high on wings like eagles. Ano pa? Ano pa? Sabi niya, you will run and not grow weary. Hindi ka mapapagod. Kahit na tatakbo ka, kahit na naglalakad ka, hindi ka mapapagod, you will not faint. Sabi niya, 'di ba? Ibig sabihin hindi ka mawawalan ng pag-asa. Hindi ka ano man katagal, 'di ba? Yung pagdating nung ano, kasi naghihintay ka. You are waiting
on the Lord. So there is that blessing, andoon yung kapangyarihan, kaya sabi ko kanina, there is power in waiting on the Lord. Okay? So alam ni Lord kung kailan natin kailangan yung mga ipinapanalangin natin. 'Di ba? Sabi nga natin, God's perfect timing always. He is never late and he is never early. It's always he always comes at the right time. And then the second point po, sabi ko kanina there's 2 points. The second point is the certainty that God's promises will be fulfilled even if they are delayed. Wow. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Are there any things na hinihintay natin hanggang ngayon na hindi pa dumarating? So, isipin na po natin, this could be God's way of speaking to us, of telling us, of reassuring us, just like He did to Habakkuk during his time, na kahit na wala pa, kahit na nadidelay, maghintay ka lang and it will come. Amen po ba tayo dyan? Okay? So, the wisdom from Oswald. Abidjan, our danger is to water down God's word to suit ourselves. God never fits His word to suit me. He fits me to suit His word. So, yun po, the purpose of God's word is always to develop in us, to cultivate in us, to transform us, diba? Into the people, to the person that He wants us to be. Kaya ginagamit niya ang kanyang mga salita, katulad ngayon. Diba? Baka siguro ilan sa atin medyo nawawalan ng pasensya, medyo nawawalan na ng pag-asa, na naghihintay. Diba? Pero ayan, ang salita ng Panginoon mismo ay fino-form niya sa ating isipan, minomold niya tayo to be the people who knows and who welcomes, patiently waiting on the Lord to do His will. And ang promise niya that things will always come to pass just as He has planned and purposed them to be in our lives. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, so ayan mga kapatid, I believe that God has spoken and marami po tayong mga takeaway, and I pray that we have learned something, or we have been encouraged, or we have been strengthened, and we have been inspired, and we have been made new, panibagong pag-asa sa habang patuloy po tayong naghihintay, patiently waiting on whatever it is that we are waiting for from the Lord. At ang kanyang pangako nga, it will come. It will come. It will be fulfilled just as how He promised sa kanyang mga salita. At pwede nating panghawakan ang mga salita ng ating Panginoon. So, sa atin pong pangalawang gawain, dumako na po tayo sa atin pong prayer blast. And let me just share my screen para po tayo. Ay, nawala lang po Here's it. Prayer blast sketch. Ayan. Ay, gan po. Let me just. Oh. Wait lang po. Ayaw mag-ano. Ayan.
Yan. Okay. So para po sa ating panalangin, sa ating sama-samang panalanginan at unahin na po natin ang idulog sa ating Panginoon, ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman. So of course, keeping in mind and in heart yung ating pong devotion ngayon, we know na yung ating mga kapatid hanggang ngayon yung iba sa kanila ay patuloy na tuloy-tuloy lang po natin silang ipinapanalangin because yun nga, ang sabi ng Panginoon, in His own perfect time, in His own perfect time, in His own perfect way, ay matutupad at tutugunin ang ating mga panalangin. Minsan lang ang sagot sa panalangin natin is just wait. So alam natin yon. Kung hindi oo, kung hindi hindi, ah, ang isa pang sagot niya is maghintay lang kayo, maghintay ka lang. So, kaya wag naman din po tayong mapapagod at titigil sa patuloy na papanalangin para sa mga kapatid nating mayroong karamdaman. Dahil alam natin, God is continuously working. He is a prayer answering God na hindi pwedeng hindi niya um, tutugunin ang ating mga panalangin sang-ayon sa kanyang kalooban. So, nandito po sa list, sa ating screen, ang lahat ng mga kapatid natin na ipinapanalangin natin. And kung meron man po tayong mga kakilala na wala dyan sa listahan natin, isama na rin po natin ang kanilang mga pangalan, banggitin natin ang kanilang mga pangalan. At alam natin ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa kanilang mga buhay. Let's continue to pray for not only physical healing but also sa ibang areas ng mga buhay nila. At sa atin din, among us right here, dito po sa room ngayon, so alam ko yung ilan sa atin, marami rin tayong mga challenges sa buhay na kinakaharap. At anumang sitwasyon ang meron tayo ngayon, alam ng Panginoon yan. At alam ni Lord kung ano yung mga nasa puso natin, ano yung mga desires natin. And sabi ko nga lagi, in accordance to His will, ay ang pangako niya, He is reassuring us na it will come. Maghintay ka lang, anak. At yun po yung pangako natin, Panginoon. So sige po mga kapatid, let us all join together. Let us all unmute and let us all join together for 1 minute po dito sa Prayers for Healing. At sama-sama po nating idulog sa ating Panginoon ang ating mga kapatid, ang ating mga kasama o tayo mismo sa panalangin na ito sa Prayers for Healing. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your word to us. Thank you, Panginoon, that we have been reassured. Thank you, Lord Jesus. That there is power in waiting, Lord. Na alam namin, Panginoon, Lord, na ang nais mo sa amin ay talagang maging mapagpasensya, Panginoon, lalong higit o Give us strength sa to do paghihintay at sa pananalangin, magpatuloy. Give the provision that we need. To persevere in faith and in praying. Strengthen We lift up to you our brothers and sisters. Alam mo, Panginoon, kung sino-sino sila, kung anong kanilang mga pangangailangan. We are declaring upon them, Panginoon, your healing and supernatural touch right now, O God. Mag-manifest ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And ano man ang sitwasyon nila na mayroon sila, Panginoon. Alam namin, patuloy kang kumikilos sa kanila, O God. You are continuously revealing yourself and your power of healing sa kanilang mga buhay, O God. At sa amin din, Panginoon, among us here in the room right now, ipuin mo, Lord, ang bawat isa sa amin. And take away all the illnesses, O God, in the name of Jesus.
Deliver us from all strongholds, O God, that the enemy, Panginoon, has put on us, O God. Break down the chains, Lord, of fear, of worry, of impatience, O God. Ikaw lamang, Panginoon Lord, makakatulong sa amin. Salamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Next, ipanalangin po natin yung pillars of society na today ay ang focus natin is arts and entertainment. So, pwede po ba nating hilingan sino ba yung mga nandito? Wait lang po. Sister Rona, hello po. Are you able to lead us dito po sa prayers for arts and entertainment? Sis? Yeah, I'm in Is that Ate. okay? I just Ayan. arrived. Thank you. Yes po, That's thank all you. right. And so as you are praying, we will be praying with you, alongside you in silence and agreeing in your prayers po. So ngayon na po sis, dito po sa prayers natin. Thank you po. Father God, we praise you and thank you for today, Lord. It's just so amazing and inspiring that we received the message this morning about patience. Father God, we just pray that we'll just take this by heart, the things that we received today. And Father, we're just lifting up this morning the pillar of society, arts and entertainment, Father. Yes, Thank Lord. you, Father, for this pillar of society. We know, Lord, that this is important, the arts and entertainment. And but sometimes, Lord, it's just we just don't know what sort of information, what sort of things that's coming out of Yes, Lord. media and coming out of some of the establishments where we going and watch things. And Father, we pray that you just um, be with those people who are in charge of arts and Yes, Lord. entertainment, so that we it will not harm our souls, Lord God, but rather it will inspire us to do good, Yes, Lord. Lord. And Father, we pray for those who have the talents and skills, that they use it for your glory and not use it to harm people, not use especially the children, Lord God, and those who are in the educational system. Father, we pray Yes, that whatever they do, it will not harm other people, rather it will inspire them to do good for your glory. Lord, we just pray that there be more arts, there be more Christians who will be in the arts and entertainment, Lord, so that they yes. will be good role models for other people, and what they like to share, and especially the gospel, Lord, because we have uh, Christians leaders who are also very creative and innovative, and may they use this platform, Lord, to share the gospel. And Father, bless each and every one of us, so that we can also be good influencers for other people, so that they can know you more. Lord, this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. 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 Our next prayer point po, our prayers for the nations and the governments. So, pwede po bang hilingan si Kuya Virgil? Are you able to pray? Lead us po dito sa prayers for nations and the governments po. And we will pray in silence and agree with you. Pwede po, kapatid, Brother Virgil? Okay lang po ba, Brother Virgil? Are you able to pray po? Ay.
Opo. Ayan. Naririnig niyo po ako? Opo, naririnig po namin kayo. Opo. Okay. Yes. So sige po, kapatid. Opo. Sige po. I will pray po. Yes po. Ngayon na po. Thank you po. Naririnig niyo po? Yes po, naririnig po Opo. namin kayo. Sige po, pwede nyo na po tayong manalangin, Kuya Virgil. Ay, nawala po kayo. Ayun. I can pray. Most gracious Heavenly Ayun. Father, No. Nawala po hindi po namin marinig ngayon, Kuya Virgil. Ay, naghang. Ayan po, okay? Ay, yan po. Paputol-putol po eh. Napuputol po kayo, Kuya Virgil. Okay lang po, mag-assign po ako ng iba, Kuya Virgil. Parang baka may ano po sa audio, sa signal po ninyo. Opo, baka meron pong problema sa ano nyo. Okay lang po, Kuya Virgil. Maraming salamat po. Pastor Jenny Lynn, are you able to lead us po dito po sa prayer na ito? Pastor Jenny Lynn? Pwede niyo po kaming i-lead dito sa nations and the governments. Ay. Pwede po, Pastor? Ayan. Ay. Ang tagal kasi ng ano. Okay lang po. Okay, let's pray po. Sige po. Thank you po, Pastor. Hallelujah, Lord God. Precious Heavenly Father, O Lord, this time, O God, we lift up to you, O Lord, the nations and the government, the Israel, Father. Hallelujah. This nation, Father God, is your chosen nation. Pinili mo ito, Panginoong Jesus. And we know, Father God, hallelujah, kapag pinili mo, hindi mo hinahayaan. At mananatili ito, Panginoong Jesus, sa kabila, Lord God, ng mga pagsubok, sa kabila ng mga Lord Jesus, mga bagay na ginagawa, Lord God, lalo na ng Hamas, oh Lord, in the name of Jesus, hallelujah. Praying, oh God, ang Diyos, hallelujah, Lord God, ang kumilos, Panginoon. Kumilos ka, O Diyos, hallelujah, Lord God, sa bansang Israel. Kilusin mo, Panginoong Jesus, maging, O God, ang mga tao dito, Father God, and even, Father God, ang namumuno sa kanila, praying to preserve their lives in Jesus' name. Lahat, Lord God, ng mga armies, O Lord Jesus, mga soldiers, Lord Jesus, hallelujah. I speak, Lord God, to guide them and to lead them, Father, and to give them wisdom, Father, how to fight their nation, Father, against the works, O God, of the enemy, in Jesus' name. Even sa Hamas, Lord God, sa lahat, Lord God, na mga, Lord Jesus, na mga na-captive, Father, praying, O Lord God, hallelujah, na kayo ang siyang pumilos, Panginoong Jesus. Palayain sila, Ama, in the name of Jesus, at gamitin, O God, ang bansang ito na magiging ehemplo, magiging modelo, Father God, sa lahat ng makarating bansa. Ganon din po, Panginoon, ng Iran, O Lord, even the Palestine, Lord God, and the Lebanon. Praying for all of them, Holy Spirit. I know, God, in every situation, hallelujah, you have a purpose why you allow it to happen, Lord God. As what, Lord God, your Lord God, hallelujah, Sister Finette, Lord God, said, Lord God, a while ago, Lord Jesus, and even, oh God, in your word, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. But
we just, oh God, to listen with your audible voice in order, oh God, to understand the message that you have, why everything will happen, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. Even, oh God, the Ukraine, oh God, and the Russia. Father, I will surrender everything for you, Lord God. Kay sila po, O Diyos, ang mga taong naririto, Panginoong Yesus, ay mga, Lord God, nilalang mo. Kasama po sila, Panginoong Yesus, sa Lord God, na binayaran mo sa krus ng Kalbaryo. Naniwala po kami, Yes. Ama, hindi ko man magawang i-mention sa panalangin namin ngayon ang nararapat para sa kanila. But I do believe, Father, that you know all things for them, Holy Spirit, Yes, Lord. because they can't hide, oh God, Lord, their situation and their circumstances. And you know that, Father, hallelujah, since the beginning, Father, na ito nga ang mangyayari. Even, Father, the Philippines, oh God, and China, Father, in Jesus' name, I pray to protect your nation, Philippines. Protect, oh God, hallelujah, our nation, Lord God, against, oh God, the plan, oh God, of the China, especially, oh God, in the China Sea, Father, in the name of Jesus, Ikarabahanda, praying, Father God, even Lord God, Lord, our Jesus, soldiers, oh God, the seafarer, in Jesus' name, armies, oh God, hallelujah, Lord God, everything for them, the men and women in uniform, ang maabutin mo, Panginoong Yesus, palakasin, patibayin, at magiging handa, Panginoon, in order to protect the nation Philippines and even the China, Yes, Lord. mabuksan ang kanilang mga puso at marami pa, Lord God, maabot sa kanila, maabot sila ng iyong banal na salita upang magkaroon ng kaliwanagan. Hallelujah, maging, oh God, hallelujah, Lord, ang government officials, oh Lord God, from, Lord God, here in the Philippines, from, Lord God, our President, Vice President, Lord, sa hidwaan na nakikita mo, ang mga banal sa halip na tumutok sa mga bagay na kailanganin dapat gawin, Panginoon Jesus, sa bansa. Lord God, makikita nilang problema ng mamamayang Filipino na hirap, Panginoong Jesus, nakikita mo yan. Lord God, sa oras na ito, alalahanin mo ang iyong pinangakong binitiwan, Panginoon. Lord God, alalahanin mo ang mga hidwaan, hindi namin alam na nasa baba pang kung ano ang meron sila. Maging Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, sa senator, sa Congress, Father God, lahat, Lord God, mga ipinapasang batas, lalo na sa panahong ito, Panginoong Jesus, yung mga same-sex marriage, oh God, at kahit yung mga plano, Panginoon, na Lord God, Jesus, na magtuturo ng mga same-sex, ng mga sex education, Father God, sa mga elementary, whatsoever, Father, praying, Lord Jesus, na buksan ang kanilang mga puso at isipan. Kaawaan mo ang bansang Pilipinas na nasa kritikal na kalagayan, Panginoon, at di namin alam kung ano mangyayari, Panginoong Jesus. Magpadala ka, Lord God, ng mga lingkod mo, Panginoon, na merong tapang, Panginoon, upang sabihin ang katotohanan, sapagkat tanging katotohanan lamang makaalaya, Panginoon, sa bansang ito, lalo na sa Yes, parating na Lord. eleksyon. Nakikita Yes, mo, Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus, Lord God, ang bawat isa, lalo na sa mga lingkod mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord Yes, God, Lord. na ganun din po ang kanilang ginagawa sa halip, Lord God, hallelujah, na umasa, Panginoon, at magtiwala sa iyong mga kaparaanan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, in order to, Lord God, na maiwasan ang corruption at kung ano pang ginagawa ng gobyerno sa palagi namin pinapipray sa inyo. Ngunit sila pa rin po, Panginoong Jesus, ang nagtutolerate, Father God, sa pamagitan, Lord God, ng paghanap, Lord God, ng mga ayuda at mga, Lord God, mga binabayad, mga binibigay sa kanila this coming election. Ama, kagaya po sa Tower of Babel, Father, may magandang plano silang magkaisa. Ganun din po sa panahon namin ngayon, ang magagandang plano na nasa kanilang isipan at puso, Panginoon, guluhin mo at wasakin mo, Panginoon, hindi sila magtatagumpay upang sa ganun, Panginoon, patuloy sila, Panginoong Jesus, na maghanap ng katotohanan at hanapin ang ikaw, Panginoong Jesus. Matuto, Panginoong Jesus, hallelujah, magstay, Father God, as what you have a word, oh God, to remain, oh God, patient, Father God, in order to wait, oh God, the message that you have, the instruction, oh, the ultimate instruction that you have, Father. Hallelujah, in order, Lord God, hallelujah, for the sake of our nation, I mean, Father. Right Yes, now, Holy Spirit, thank you, God, for
for this daybreaker, Father God. Warriors and intercessors, Holy Spirit. Day by day, we are mentioning this prayer request, Lord. But you know, God, the things, Lord God, hallelujah, Lord, that we ask for, Lord God. I'm here and we are here, Lord God, pleading, Lord Jesus, and asking your wisdom and to make us sensitive to listen, Father, and to, Lord God, na maramdaman ko namin kung ano nga po talagang mangyayari sa bansang ito at maging sa neighboring nations, Father. We can mention all those nations, Father, in our surroundings, our neighbor, Father God, but Lord, we entrust to you everything, for you are Almighty God. You are powerful God, and there's no impossible to you. And this prayer, Lord God, we trust to you, Lord. Every prayer that we're going to answer this afternoon, we Yes, trust Lord. this to you, Lord, for you alone, the God Almighty. This is my prayer, Yes, oh Lord. God, for this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. And yung last Amen. prayer point po natin for the church and the ministries, patuloy po nating ipanalangin ang lahat ng mga manggagawa ng ating Panginoon at mga bawat miyembro ng katawan ni Kristo, na tayo po ang kumakatawan sa ating Panginoong Jesus. So manatili po tayong that our prayer that we will remain faithful and loyal to God at sa gitna ng mga iba't ibang mga challenges na atin pong kinakaharap sa ating patuloy na paglakad at paglilingkod sa ating Panginoon, that we will not conform to the patterns of this world, but be transformed, di ba? By the power of the Holy Spirit, renewing our hearts, our minds, our lives for His glory, and so that people may know that there is a God whom we serve. The God whom we serve is a God of all truth, is a God of love, of peace, and of hope, and everything na hinahanap ng tao ay tunay na sa Kanya lamang natin matatagpuan. So, sige po mga kapatid, isama po natin sa ating panalangin ang lahat ng mga ministries din na atin pong na pinagkakatiwala po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin at sa kanyang iglesia. So for 1 minute, tayo pong lahat muli ay mag-unmute at tayo po ay sama-sama na let our voices be heard. Let our voices be counted. Hayaan nating marinig ng ating Panginoon ang ating boses, ang ating panalangin sa sama-samang panalangin na ito for the church and the ministries. For 1 minute po. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. We lift up to you our voices, Panginoon, in one accord, in one faith, in one prayer to you, our one and only Coming God. together. Lord, we continue to lift up to you the church, the body of Christ, oh God, your bride, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord, na tinipon mo, Lord, na sa inyo pong katawan, O God, ay mananatili kami. We continue to be connected, Lord, sa inyo. Lord, patuloy, Lord, na ang aming mga manggagawa, patuloy pagpalain mo sila, O God. You know their needs, and we pray, O Jesus, that you would just continue to inspire them, encourage them, and strengthen them, O God, sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo at sa amin pong lahat bilang katawan ng Kristo. Lord, we pray for all the ministries, for all the churches, Panginoon. Saan man kami mga church na kabilang, O God, alam namin, Lord, ang inyong pag-ibig, Lord, ay sumasakop, Panginoon, Lord, sa bawat mga nilalang. And we pray, O God, that you would just continue to use us, Lord, in all the ministries that you have entrusted to us. Empower us more and more, Jesus, to go out and tell the world, Lord, of your love, of your salvation, Lord, sa pamamagitan ng aming mga testimonies, sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon, na makita
watch God, over their ang families inyong too. And Father, I ang pray kapangyarihan ng that banal na they will Espiritu be able upang to ang lahat ng papuri ay also maibigay sa help inyo, Ama. Maraming their salamat. family members who have All these the praise. positions in the church, Lord. In Jesus' your name. mercy, hear our prayers. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid at praise be to God sa atin pong matagumpay na prayer time sa pamamagitan ng pangunguna ng ng banal na Espiritu na siya pong nagturo sa atin na manalangin at siya po ang nag-guide sa atin sa ating panalangin. So sige po para sa ating panghuling panalangin sa Thanksgiving prayer, pilingan po natin si Pastor Rory. At isama na din po yung benediction, Pastor, if you are able po. At bago po yun, meron po ba tayong mga birthday celebrant sa araw na ito? It's May 2, the second day of May. Para mo pag-pray po namin kayo or wedding anniversary po kaya? Meron po ba? Wala po yata. Okay. Sige po, ilingan po natin si Pastor Rory para po sa Thanksgiving prayer and benediction po, Pastor. Kung okay lang po kayo. Pwede po ba kay Pastor Rory? Ay, wait lang po. Sige po, baka hindi po pwede si Pastor Rory. Hilingan na po natin si, ano ba yung mga hindi lahat po naka-listen. Ako po, naririnig nyo na. Ay, ayan. Sige po, Kuya Virgil, sa closing prayer na po, Thanksgiving prayer, kung okay po. And then, ipi-play ko na lang po itong prayer video para sa benediction. Thank you po. Mag-pray po tayong lahat. Our Father, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, we come before you and we are grateful and thankful Yes, for Lord. the lessons that we have heard this morning, O Lord. May it enrich our physical bodies and more of our spiritual lives on the lessons that we have learned. Lord Jesus, bless each and every one of us. We are thankful for Sister Finette for sharing the words from you, O Lord, that it will help us enhance our life in our daily lives, that we will be patient and we will be patient in waiting, O Lord, that it is the fruit of your Spirit, O Lord, because we know, Lord, in delay, it is not a denial, O Lord. We just wait for your perfect timing and your will be done, O Lord. Lord Jesus, we pray for each and every one of us in this room right now. Bless Pastor Rory, Sister Flora, Pastora Jenny Lynn, Brother Rabonin, Sister Pinette, Sister Babes, Sister Ruth, and Sister Rona. Bless each and every one of us, encircle us with your blood, O Lord, that we will be protected by your love and your mercy, O Lord God. We thank you so much for this day that you have given us, knowing a new beginning in our life, that we will be patient in waiting in whatever you like us to be. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Amen po. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה.
יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Amen, amen. Salamat, ate. Amen. Maraming Thank you po. salamat po, Salamat po. everyone. Thank you. Salamat And po. sige po, habang andito na po tayo sa screen, ituloy ko po muna sa announcement and then we'll have our picture. So, tomorrow po, ang ating leader ay si Sister Olive Ileto. And then on Sunday po ay si Sister Flora. Monday, si Deaconess Zona. Tuesday, si Pastor Robert. Wednesday, si Pastor Rory. Thursday, si Pastor David. And next Friday po ay si Sister Conchita. Yan. So, okay po, bago po tayo malis, kung pwede pong buksan na pong ating mga camera at tayo po ay mag-picture muna. Ready? Sige po. Ayan. Okay? Sige, ready? 1, 2, 3, smile. Yan. Maraming salamat. God bless Thank you. everyone. God See you bless po everyone. bukas. Shalom God po. bless everyone. God bless. Salamat po. So, salamat po. God bless. God bless. Shalom, shalom. Sis babes, okay ka po ba or are you able to stay po, Sister Babes? O busy? Dali lang, andyan Ay, din nakaalis. naka-listen only. Ayan. Okay pa, Sister Babes? Are we staying po or busy ka po? Baka